Okay, sa puntong ito mga kabombo, wag na rin nating patagalin pa kasi on the line na po, kapiling na rin natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong huling bisita ngayong umaga virtually. Ito'y para pag-usapan natin mga kabombo yung mga programa ngayon ng PhilHealth regarding mga kabombo, syempre sa mga kababayan natin, lalo ngayon na mainit po ang panahon, mataas ang heat index, maraming mga nagkakasakit. Ano kaya ang maaasahan nila dito sa PhilHealth? Lalo na yung yakap program ng PhilHealth, ano ang benepisyong maaaring ihatid nito sa ating mga kababayan ngayon dito sa Bicol Region, mga kabombo. Ano po? So ito, wag na nating patagalin pa, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Ma'am Larry L. Ilagan, ang head po ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 5. Magandang umaga po, Ma'am Larry. Welcome to our program. Abay, si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati mo na kayo, Ma'am, sa atin pong mga listeners and viewers po. Diyos maray na araw po sa Bombo Care at sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po sa invitasyon na magbigay po ng karagdagang information sa ating mga members. Okay po. Eto ma'am, umpisahan natin ang tanungan po natin, yung itong atin pong Q&A. Una sa lahat ma'am, para magkaroon lang ma'am ng background yung ating mga tagapakinig, mga tagapanood ngayong umaga. Ano po ba ma'am itong program po ninyo na yakap? Yan, para saan po ba yan? And para kanino po ba ito? And ano ba yung maaasahan dito ma'am ng atin pong mga kababayan, especially ngayon na talagang mainit po ang panahon, maraming nagkakasakit. Ma'am Larry. Yes po, Bombo Care. Ito pong PhilHealth Yakap ay isang napakagandang reforma po para sa lahat po ng Pilipino. Kung matatandaan mo po, Bombo Care, ang PhilHealth ay karaniwang nararamdaman lamang po kapag tayo ay nako-confine sa hospital. Yan po ang na-mention parati ng ating mga members. Kaya naman po, very timely na inilalabas po natin itong PhilHealth Yakap dahil ang focus po nito is on the prevention side. So, ibig sabihin po, before pa tayo ma-confine, ay meron na po sa atin na nag-aalaga na yakap clinic. Ito pong mga yakap clinics natin ay PhilHealth accredited kung saan po ang ating mga member ay nagpapalista para po sila ang magbibigay ng necessary intervention sa ating mga members. So, ang main purpose po nitong yakap is masigurado po na hindi magkaroon ng malalang sakit ang ating mga kapwa Bicolano, and also po mas magkaroon po ng access hindi lang para doon sa ating mga members kundi pati po sa kanilang mga dependents. Kasi ang ating pong PhilHealth Yakap, kung matatandaan mo po, Bombo Care, ito po yung dating tinatawag na PhilHealth Consulta na nag-rebranding po ang PhilHealth. Ang tawag na po sa kanya ngayon ay PhilHealth Yakap. Under the PhilHealth Yakap ay ang mga pwede po tayong magpa-register sa mga identified and accredited na private and government yakap clinics. Ang kompletong listahan po nito ay may tatagpuan po sa ating website. Pero sa probinsya po ng Camarines Sur ay meron na po tayo na out of the 199 na accredited na facilities in the entire region, 57 po niyan ay matatagpuan sa Camarines Sur. So meron na pong 57 na pagpipilian natin mga members dyan. Kasama po ang kanilang mga dependents. Ngayon, ang kagandahan nito po, Bombo Care, is magkakaroon po ng, if ang mga member po natin ay nakarehistro sa isang government yakap clinic, magkakaroon po sila ng libreng check-ups, mga libreng gamot po na para sa 21 na medicines, at libre po na 13 na laboratories. Ito yung mga basic laboratories po natin, kagaya ng CBC, lipid profile, FBS, ECG, X-ray. Ito po yung karaniwan nating basic na kinukuha ng mga laboratories para ma-check po ang ating kalusugan. So, doon naman po sa ating mga members na nakapagpa-register sa isang private na yakap clinic ay itong mga services na ito ay makukuha pa din po
pero on top of the PhilHealth payment po sa facility na 1,700 per member para sa buong taon, ay meron pong out-of-pocket expense ang ating mga members na hanggang 900 pesos sa buong taon. So yun pong pagkakaiba, sir, ng private at saka ng sa government. So napakagandang programa po. Kaya naman po iniimbitahan natin ang ating mga members, pati po yung mga hindi pa members ng PhilHealth, na makapagpa-lista na po tayo sa Yakap Clinic. Okay po iyon. Very well said, Ma'am Larry. Ito ma'am, maitanong ko lang. Lahat ba ma'am ng PhilHealth member o ng membro ng PhilHealth automatic nang mabibenepisyohan ng Yakap, Ma'am Larry, o kailangan pang mag-apply, ma'am? Tanong po, sir. Ang pagpapalista po sa PhilHealth or registration sa membership sa PhilHealth ay iba po sa pagpapalista sa Yakap. So, ang dapat pong gawin ng ating mga members ay magpapalista pa po sila, pipili po sila ng kanilang personal choice na Yakap Clinic. Kasi ang gusto po ng ating korporasyon is pasigurado po yung accessibility sa ating mga members. So, noon po sa mga members natin na nagtatanong kung may registration pa po na separately for Yakap, yes po. Again po, meron pong iba po yung registration para maging PhilHealth member doon sa registration para makapalista sa Yakap. Kailangan po itong gawin ng ating mga members na ang pagpili po ng Yakap Clinic is their personal choice kasi po ang gusto natin, sir, is yung pinaka-accessible sa kanila na lugar, sa kanilang lugar, kung meron pong Yakap Clinic na available doon, ay yun po sila makapagpa-rehistro. Opo, iyon. So, eto ma'am, kasi alam naman natin, syempre, nararamdaman natin ngayon yung matinding init ng panahon. Well, pabago-bago yung yung init ng panahon, pero consistent na mataas and talagang sabi nga nito, pagka lumabas ka, talagang, tapos ngayon nga, mainit yung panahon, parang nagbabaga yung init ng panahon talaga. Tapos may mga nahihimatay. Ngayon, ma'am, kung halimbawa ako, lumabas, nainitan, tapos nahilo, nahimatay, or nagsuka, and then dinala ko, ma'am, sa ospital ngayon. Ang tanong ko dito, ma'am, covered ba lahat ni Yakap? Ma'am Larry? Ang gaganda ng mga tanong mo, sir. Padami na po kasi ng padami ang packages ng PhilHealth. So ngayon po, para hindi ma-overwhelm ang ating mga members, kailangan po nilang maintindihan na iba po yung Yakap package doon sa hospitalization or inpatient package ng PhilHealth at meron din po tayo na bago pang package na tinatawag po nating outpatient emergency care. So, i-discuss ko, sir, yung pagkakaiba nila. Halimbawa po, sir, ako ay naka-register sa isang Yakap. Pwede po natin dito ng mga avail na mga conditions kagaya, sir, nung na-mention mo na nahihilo, baka po dahil nahihilo siya hindi sa init, kundi dahil po sa taas ng cholesterol, pwede din po siyang magamit ng kanyang Yakap. So, ang tendency kasi, sir, ng Yakap natin, sila yung nag-navigate. Ibig sabihin po, hindi pa siya malala, meron ng intervention na binibigay sa iyo yung Yakap Clinic. Kumbaga po, bibigyan ka na ng mga necessary laboratories and medicines to identify kung ano man po yung condition na hindi ka na ma-hospitalize. Ang Yakap po does not cover yung hospitalization. Ibig sabihin po, kapag tayo ay maho-hospital na, ibang PhilHealth package naman po ang gagamitan natin. Yung tinatawag na po natin na inpatient package wherein ang members po natin nakaka-avail nito kung sila po ay may minimum na 24 hours na confinement. Ang purpose po, sir, ng Yakap is to lessen po sana yung mga tendencies na naho-hospital ang ating mga member dahil by the time na makaramdam ng sama ng katawan, very malala na siya. So, ang purpose po ng Yakap natin is siguraduhin na bago pa hindi na po papalalain yung sakit, may medical intervention na. So, since po tayo ay nasa Yakap Clinic, ang expectations po natin supposed to be ay hindi na tayo mako-confine pa sa hospital. Pero just in case, sir, na ma-confine tayo, ay meron pa din po tayong separate na PhilHealth package na ma-avail. Now, particularly po, sir, para doon sa heat index natin for the Bicol region for this year po, around 40 to 41 degrees Celsius po ang
danger level na inabot ng heat index natin. Yung mga nakaraang taon po, sir, umabot siya ng mga 50 degrees. So, wag pong mag-alala ang ating mga members kahit dahil tayo po ay meron din na package para sa heat stroke, heat exhaustion, para po dun sa cramp and even sa sunstroke. Kagaya din po ito, sir, ng mga specific natin na meron tayong 9,000 na case packages po, sir, apart from heat stroke, na pwede din natin na makunan ng PhilHealth package. So, for heat stroke po, sir, for inpatient na cases, ang package po ng PhilHealth is 12,675. Pero kung ito po ay with heat cramp and sunstroke. Pero kung heat fatigue naman po, sir, and all na may mga light heat manifestations lang po yung effect, nasa 18,135 po ang ating package. Madami pa tayong package po, sir. Like I said, 9,000 po, almost 9,000 po ang packages ng PhilHealth na pwede pong ma-check ng ating mga facilities kung ano po ang specific na applicable sa ating mga members. Opo, iyon. So, pagdating naman, ma'am, sa mga test, eto kasi, ano rin to, ma'am, na concern din to ng ilan sa mga test. Ano, ma'am, yung mga lab test na siguro libre sa yakap, kung meron man, ma'am? Kasama ba yung CBC, urinalysis, ECG para sa heat stroke, ma'am Larry? Yes po, sir. Tama po yan, sir. Kasama po ang mga na-mention mo. Maliban po dyan, kasama din po yung lipid profiling, FBS, creatinine, chest x-ray. Basta yung 13 po, sir, na basic natin na kinukuha kapag tayo ay nagpapa-consult sa isang physician. Ang pagkakaiba lang po talaga, sir, kapag tayo ay nasa private, yung data registry po natin, sir, hindi siya na-share sa other na mga facilities. Yan po ang isa pang advantage nung nasa yakap ka. Kasi yung pagiging available po nung data ng ating member together with his medical history, mas madali na po siyang itatransfer sa mga higher institutions just in case po kailangan ng higher means ng pangangalaga. So ito pong mga libreng medicines na ito, mga libreng laboratories na ito ay pwede pong ma-avail sa ating mga yakap clinic. Kaya napakaganda po talaga, Sir Kier, na magpa-lista na po ang ating mga members. Okay po, iyon. Very well said, ma'am. So dito, ma'am, puntahan natin yung about sa mga medicine naman or sa mga gamot. May mga libre mo, ma'am, na ino-offer na gamot ang yakap para halimbawa sa mga pasyente. Halimbawa, yung ORs, maintenance sa HB, mga ganyan. Hanggang magkano ito, ma'am? Ma'am Larry? Ang mga gamot po na in-offer natin, sir, meron po tayong 21 medicines. Normally po, sir, ito ay gamot sa infection, gamot po sa pamumuo ng dugo, pwede din pong gamot sa asthma, yung mga may diabetes po, yung may mataas po na cholesterol or hypertensive. Diyan po, sir, nagpo-fall yung ating 21 na medicines. Now, yung idea po, sir, ng yakap is pupunta ka sa isang yakap clinic kung saan ka po nakalista, magpapa-consult ka po sa kanila. Kung yung 21 medicines po ay dapat makukuha mo na doon sa yakap clinic. Ngayon, sir, last May 1 lang ay nagkaroon tayo ng region-wide na launching ng mga gamot facilities in the Bicol region. Ang pagkakaiba naman nito po, sir, di ba dati po, Sir Kier, ang ina-accredit ng PhilHealth ay mga hospitals and other healthcare facilities. Dito po sa gamot, pati po mga butika ay ina-accredit na din ng PhilHealth. Para po kapag kayo po ay nakarehistro sa isang gamot provider, meron po sa Yakap Clinic, meron po kayong access to additional na 54 medicines na libre nyo pong dapat na makuha sa isang gamot facility. Ang kagandahan po niyan, sir, as of April 30 po, ay meron na po tayo na 84 na accredited na gamot na mga pharmacies. Ang 30 po nito
ay matatagpuan sa Camarines Sur. Para sa kompletong listahan at address po, sir, matatagpuan po ito sa aming website. Ngayon dito, sir, sa gamot, mabibigyan po ang bawat member plus kanyang dependent ng tig to 20,000 po na annual benefit limit para po kapag sila ay niresetahan ng kanilang Yakap Clinic ng specific na gamot na nakasama po dun sa additional for medicines, pagpunta po nila sa butika ay dapat wala na po silang babayaran na pera. Ngayon po, sir, nira-rationalize po natin, sir, yung expectations ng ating mga members. Yung 20,000 po ay hindi po siya cash na binibigay sa mga members natin. It is a system, may application po na ginagamit between the Yakap Clinic at yung ating gamot or pharmacy kung saan po nakikita po doon yung balance nung 20,000. So, ito po, sir, is karagdagang benepisyo sa ating mga member na mas maa-avail po nila once nakapagpa-lista na sila sa isang Yakap Clinic. Okay po, yun. So ito, ma'am, kasi may mga hindi pa nakakaalam, gusto ko sanang mag-ano ng yakap, makapag-avail ng mga benefits nito, kaso hindi pa ako registered eh. Tapos hindi ko alam kung paano magpa-register dito. Ito ma'am, para alam na ng lahat, paano ba ma'am magparehistro sa yakap? Halimbawa, nandito ka sa Naga, paano ba ma'am magpa-register sa yakap program, Ma'am Larry? Po ng ating mga members sa kanilang sarili is meron na ba akong PhilHealth Identification Number? Kung wala pa po, bibisita lang tayo sa PhilHealth office at mag-fill out po tayo ng PhilHealth Member Registration Form para po makasama sa database ng PhilHealth. Ngayon po, dun sa mga members natin na may PhilHealth Identification Number na, pwede na po silang magpalista sa Yakap Clinic. Say, for example po, pwede po siyang pumunta sa opisina namin sa Local Health Insurance Office ng Naga City. Then, pwede din po siyang pumunta doon sa Yakap Clinic na gusto niya pong pagpalistahan. Or kung medyo techy po ang ating mga members, pwede po silang gumamit ng eGov Super App. Nandun na po yung pagpapalista sa Yakap at pwede din pong gamitin na ang My PhilHealth Member Portal na matatagpuan po sa website ng PhilHealth. So yung para dun sa mga members po natin na hindi techy, always open po ang ating mga opisina Sir Care, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5, despite po nung ating mandato regarding po sa fuel crisis. Ang ating mga local health insurance offices po ay bukas Lunes hanggang Biyernes. Opo. Yung mga listahan ma'am ng Yakap providers, halimbawa dito sa Kamsur, sa RHU lang ba yun matatagpuan o meron din kahit sa mga private clinic, Ma'am Larry? Sa Camarines Sur po, sir, ay meron tayong 49 na government at meron po tayo na 8 na private na clinics. Ang listahan po natin nito, sir, ay matatagpuan sa aming website. Pero dun po sa mga members natin na kung i-invite din po natin sila na mag-follow po ng Facebook page ng PhilHealth Bicol kasi every month po ay naglalabas tayo ng advisory regarding po dun sa mga updated na list ng accredited na facilities both for Yakap and gamot. Okay. Eto ma'am, tanong din to ng karamihan. Kailangan ba niya updated yung contribution ko para maka-avail nitong makasali dito sa Yakap? Paano daw ma'am kung 3 months nang hindi nakakahulog, Ma'am Larry? Ayan, ang ganda ng question na ito, sir. Ang ating pong contribution based sa Republic Act 11223 for the year 2026 is 5%. So, dun po sa 5% of the basic salary. So, dun po sa ating mga members na employed, hindi po sila
nag-worry kasi meron pong remittance ang kanilang mga employers. Ito pong question na ito, sir, palagay ko ay nanggaling dun sa mga members natin na kagaya ng mga self-employed na possible po na nakaligtaan yung pagbayad sa PhilHealth. Ang kagandahan po ng Universal Healthcare Law, which is Republic Act 11223, nakasaad po doon sa batas na regardless po kung tayo ay may payment or may missed payments or incomplete po yung payments, hindi po ito reason para hindi makapag-avail ng benefits ang ating mga members. So, hindi na siya, Sir Kier, kagaya nung dati na humihingi po tayo ng minimum of 9 months over 12 months na contribution bago po makapag-avail. So, dahil po dito sa Republic Act 11223, kahit po hindi updated ang ating payments, ay makakapag-avail tayo. But, nakasaad din po sa batas na kapag tayo po ay may na-miss na mga payments, ay may marireceive po tayo na notice of payment of mga delinquent na mga months na missed payments from PhilHealth, and may ipapatong po na percentage for interest. So, yun lang po ang reminder natin sa ating mga members. So, even with the yakap po, ay makakapag-avail tayo ng benefits even if hindi po kompleto ang ating payments. Opo. Eto pa, ma'am, kung halimbawa nasa emergency ako ngayon, pwede na daw ba bang magamit yung yakap agad? O may pre-registration muna, Ma'am Larry? Iba po, sir, yung yakap package ng PhilHealth sa emergency package. Kapag sinabi po natin, sir, na yakap, ito yung mga cases, sir, na wala pa tayong nararamdaman na sakit na dapat idala na sa hospital. Kumbaga, manageable pa lang po, sir. Pwede po tayong resetahan ng mga maintenance medicines, pero kumbaga, sir, yung kaya pa nating dalhin ang ating sarili. Now, yung emergency case package po ng PhilHealth is another na napakagandang programa po ng PhilHealth kung saan, sir, even yung mga visits natin to hospitals, yung mga levels 1 to 3 hospitals natin na less than 24 hours, ay may makiklaim na po tayo na mga fees for services na binigay sa atin. Ito po, sir, is dati, di ba kasi, sir, ang balikan natin yung sinabi ko kanina na ang common na sinasabi ng ating mga members kapag tinanong po sila, kailan nyo nararamdaman ang PhilHealth? Ang sagot po is kapag na-confine na. So, ito pong emergency is less than 24 hours kasi para po ma-confine ka, maka-avail ka ng inpatient benefits, dapat po ay meron kang 24 hours na confinement sa PhilHealth. So, for mga emergency cases po, ay nakakapaloob din po yan doon sa ating emergency care. So, I hope nakikita po ng ating mga members yung pagiging broader na po ng ating mga programa na mas madami po ang ating sinasakop na mga packages ngayon para po masigurado naman ang availment ng ating mga members. So dito, sir, sa emergency, ang possible na pumasok po dito ng mga cases ay kalimbawa po na change sa vision, yung hindi niya na po medyo nahihilo na, may mga palpitations na po, persistent diarrhea or vomiting, meron pong fever or chills, may mga rashes, even, sir, yung mental health na can fall under this emergency package na din po natin. So, madami po ang nakalista dito na specific na procedure na ginamit sa inyo at yun po ang babayaran natin specifically. Now, ang pagkakaiba lang po sa payment kasi sa PhilHealth po for inpatient, ang pagbayad po natin is through the all-case rate kung saan po may fixed na tayong binibigay na package na inclusive na of professional fee and hospital fees. Pero dito po sa emergency care, specific po siya kung ano ang binigay sa inyo ng mga medications and laboratory tests. Opo, iyon. So ito, ma'am, mga remaining question na lang, ma'am, ano? Ngayon, ma'am, kasi yun nga po, mainit kasi, ma'am, talaga yung panahon. Tapos yun nga, pagka marami yung mga nahi-heat stroke, nagkakaroon ng hypertension, mga ganyan,
Kung halimbawa ma'am na heat stroke ako, para lang makita ma'am ng mga audience natin yung difference. Kung halimbawa na heat stroke ako tapos yun nga dinala tayo sa kung saan man, ospital, magkano ba ma'am yung gagastusin ko kung walang yakap? At magkano naman yung gagastusin ko kung may yakap? Ma'am Lery. Magkaiba po, sir, ang package natin for yakap. Magkaiba po, sir, yung hospitalization. Again, ang yakap po natin is para i-regulate po na hindi kayo ma-hospital. Pero kapag kayo po ay na-hospital na, ibang expense din po ang ipapasok natin doon. So, ibang package po ang applicable sa kanya. For heat stroke po, ang inpatient package po natin ranging from 12,000 to 18,000 po siya. Ang yakap po, sir, ang package niya po is equal for everyone 1,700 pesos ang binabayad ng PhilHealth sa isang yakap clinic for the entire year. So, yun po ang pagkakaiba niya. Okay po. Yun ma'am, siguro ma'am kasi limited lang yung ating oras, siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 sa mga susunod pa na ating, panayam. Pero ngayon ma'am, bago tayo magtapos, siguro ma'am ano na lang ang inyong maiiwan na mensahe, sa atin pong mga listeners and viewers lalo ngayon na talagang yun nga po mainit ang panahon, paano ba nila mararamdaman ang mga programa like nitong Yakap program ni PhilHealth, Ma'am Lery. Sige ma'am, ano yung inyo pong masasabi or mensahe sa kanila, Ma'am Lery? Yes po, sir. Patuloy po ang ating invitation sa lahat ng mga members, pati po mga non-members, na kung pwede po ay magpalista na sa mga yakap clinics na matatagpuan po dyan sa Camarines Sur. Ito po ay para sa lahat, pati po sa ating mga dependents, mga anak, at mga asawa po na walang pinagkukunan ng kabuhayan. At ito po ay ang intention natin, ang total po na population ng Bicol region na 6.3 million ay lahat po talaga makasama dun sa ating programa. Kaya po nagpapasalamat po tayo ang PhilHealth po sa Bombo Radio sa patuloy po na partnership para nga po mas mabigyan ng PhilHealth ng opportunities na magbigay po ng encouragement sa ating mga members na ma-avail po ang kanilang benefits. Kasi sa amin po, sir, ang pinakamahalaga ay nararamdaman po ng ating mga members ang ating benefits. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede din po tayong bumisita sa Local Health Insurance Office sa Naga City. Ang ating lead head po dyan is si Ma'am Anel San Pablo. Feel free po to visit our Local Health Insurance Office. So far po, sir, it's summertime na po. Wag pong mag-worry ang ating mga members. Siguraduhin lang po natin na tayo ay may existing na membership sa PhilHealth para just in case man po mga ilangan tayo ng any service, be it yakap, be it emergency or confinement, ay hindi na po tayo magkakaroon ng hassle sa pag-avail ng mga benefits. Mula po dito sa PhilHealth Regional Office 5 at sa pangalan po ng aming Regional Vice President, si Sir Alberto Manduriao, just mabalos po sa Indogapos.